Ang pinakamalaking impluwensya talaga dito sa pagmamanok ko is yung aking lolo. Kasi si Lolo Poldo, yung papa ni Papa, is talagang kung sa passion lang ang pag-uusapan, iba ito. Pero siya, hindi siya kaker hindi siya nagsasabong na pumupunta talaga ng sabungan. He is more into breeding, he is more into raising roosters or game fowls simula sisiw hanggang paglaki. So yun talaga naka-influence sa akin ng gusto. And the same time, siguro si Papa na rin, yung pagsusugal, si Papa. Kasi si Papa yung kada seaman kasi siya. So kada uwi siya dati, oh, may panlaban ba dyan? Ihanda mo anak, parang gano'n. So ako maghahanda, yun na yung ano. And then later on, nakilala tayo, nakilala natin si Boss Manny Verbano. Siya naman yung mga ating mga advisor, anong dapat mong gawin, ano mo yun, malaking naitutulong. Yung Gavilan hatches. Yung Gavilan, mga 28 years, 27 years na. Yung Lemons, mga 34. Ang mating, para ma-maintain ko lang sila, I don't do the back to dad or back to mom. Hindi ako ganun. So, usually, yung nephew sa tita or uncle sa pamangkin, kaya yung breeding ko. Or binabalik ko yung apo dun sa lolo or sa lola. Yan. Pero yung direct babalik ko sa nanay o tatay or magkapatid, medyo iniiwasan ko yon para hindi ako na doon sa yung problema sa inbreeding na baka kumalas. So yun ang nagiging problema kasi yun. Medyo related pa rin, inbred ako doon sa but not too close. Yun, doon ko lang minimitin. Kung line breeding naman, yung ibang linyada. So kasi sa akin, kung mag-breed ako ng golds, I know where to put them, gawa ng marami akong pamilya na tinatabi. So, I know kung paano ko siya i-maintain. Kung sa ibang linyada naman, bawa, sweaters, na nila-line breed ko, or straight breed ko lang. Halimbawa, I've got the sweater of Dave Lau, then yung sweater ni Red Angara or ni Mang Boy. These are different sweaters. Sweater ni Ding, sweater ni Carol. So, yun yung nila-line breed ko. Para sweater, paano sila. Yung Kelso, all ganun din. Yung Gavilan hatches, I have the families din, so wala na akong problema din. So, yun lang yung pag-maintain ko. Alam niyo po, pag pumili tayo ng broodstag, usually, dapat yung fighting style papasa doon sa standard na gusto natin. And then, the same time, yung sukat niya, tama lang yung laki ng katawan doon sa haba ng paa. Hindi, yun yung sinasabi nating balansyado. Okay? Tapos, dapat mapula ang muka, yung mata, mapula rin. And then, yung feathering dapat medyo tight. Okay? Saka, not necessarily makapal ang balahibo. Ang kailangan lang naman natin yung makinis, healthy yung balahibo. So, yun yung pinipili natin. Sa pangangatawan naman, ang gusto natin preferably ay yung pitsuhan, yung lawit ng pitso. Doon ko nakikita kahit sa hipo lang, yung maganda ang cutting. So, tapos bukod doon, yung sipit-sipitan, dapat sarado. Yung pitso, abot doon sa may sipit-sipitan. Sa pagpili naman po ng babae na gagamitin natin sa breeding, usually, ang pinipili natin ay yung mapula rin yung muka, pula ang mata, healthy at shiny, and then yung feathering niya, tight. Tsaka bukod doon, makikita mo naman na dapat healthy siya. Yung hindi siya bumabaliktad, kompleto. So yun yung malimit na hinahanap natin pagdating sa feathering. Pagdating naman sa paa, may sukat akong hinahanap. Dapat tama lang yung pangangatawan, yung laki niya doon sa haba ng paa. Pero sa standard na sineset ko, yung sukat is preferably sa haba lang ng daliri na ginagamit ko. Okay? And then yung pitso dapat lawit din. Okay? May laman ng dibdib, lawit ang pitso. Tapos pag hindi pa nangingitlog, sarado ang sipit-sipitan. Pero pag magsimula na siya, dapat bukang-buka yung sipit-sipitan para siguradong malalaki ang mga itlog. Ang golds actually, they came from the Lemons. No? That was 2006, unang lumabas. And then the following year, umulit. Nakakuha ako ng gold ni Beltran Suligen. Tapos nakakuha rin ako ng gold ni nakaibigan natin na si LJ Sumulong. So yun yung mga infusion. Nung binread natin yon, tapos na infuse natin sa ibang linyada,
doon na nagsimula. Maganda yung blending nila. Basically, very dominant yung bloodline kasi because of the lemon blood siguro. Na till now is consistent kung ano yung fighting style nila. For the battle crosses, ang base blood ko naman actually gold pa rin. Kinocross ko yung gold ko sa sweater, so gold sweater or sweater gold yun. Then meron ding sa Kelso, tapos blend ko rin sa hatch ko. No, lahat sila naka-cross sa gold. Pero may ibang blending din naman ako, gaya nung Gavilan hatch, kasi kilala rin yun, na binibreed ko naman sa hatch to hatch din. So, okay rin siya. Ako, malimit, ang nailalaban ko talaga yung mga inbred. Kasi yun yung matitira eh. Hindi ko sila i-dispose or i-benta na as regular priced battle stags. Kasi inbred sila, so pwede sila i-breed talaga. So, as much I want them na ma-breed, kaya lang wala akong panlaban dahil nga nabibenta yung mga panlaban ko, ilalaban ko muna bago ko sila ma-breed. So, yun yung nangyayari. Ang kagandahan kasi sa kanila, kahit inbred sila, we don't have any problem pagdating doon sa game na sila. Talagang game pa rin sila. Day 1 po, pagkatapos po nating markahan yung mga sisiw, ay ibababa na po natin sila sa ating bahay ng mga sisiw o barn. So yung ating barn ay merong ipa o rice hull na doon natin ibinababa yung mga sisiw. And then, kailangan lang natin siya mapainom ng tubig na may asukal. Una nilang pagkain ay yung ating Salto Chick Booster na ginagamit simula day 1 hanggang 30 days. As much as possible, iniiwanan lang natin sila ng pagkain doon na kanilang makakain every time na sila ay magugutom. Ang sistema lang naman sa pagpapakain ng mga sisiw, maya't maya nagbibigay tayo ng pakonti-konting pagkain para ma-maintain natin na hindi sila nagugutuman pero hindi rin sila sobrang busog. Habang lumilipas ang araw na habang sila ay lumalaki, ang pagbibigay natin ng chick booster ay ating dinadagdagan depende sa kanilang dami. Dapat maobserbahan natin na habang lumalaki sila ay dumadami rin yung pakal na ibinibigay natin ng chick booster sa mga sisiw. So dapat napaka-importante na maobserbahan ito ng mga nag-aalaga ng ating sisiw na makita nila kung kulang pa ba o sobra yung binibigay na pagkain. Dahil kung kulang yung binibigay natin pagkain, sigurado ako, dyan na magsisimula yung problema na may i-stress sila dahil nagugutom sila at yung problema doon sa feather picking kasi wala silang magawa dahil hindi naman sila nakakain. So ang tendency ay magtutukaan sila. Pangalawa, kung sobra naman sa pagpapakain at sobrang busog naman sila sa kanilang pagkain na inyong binibigay, ang nangyayari, bumibigat ang kanilang butche. So, ang balanse nila hindi na magiging maganda hanggang sa sila ay lumaki. Bukod doon, pag sobrang ating pakain, lumalaki ang kanilang mga paa kasi hinahabol ng kanilang paa yung bigat na ibinibigay ng katawan kapag sila ay sobrang laki sa kanilang edad. So dapat laging sakto lang ang ating binibigay na hindi sila nagugutuman at hindi naman sobra sa pagpapakain.